Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tino mo ka ako si Percy ka, magaling talaga. Kaya talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ko sir at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, paging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Calastas. Gaya po ng dati, anyayahan namin kayo hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng ating pong palatuntunan na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po, maaari kayong tumawag sa mga nais magbigay ng reaksyon ng ating pong landline sa ating himpilan ay 4120288. Meron din po tayong 997-7589 at ang ating po naman text line ay 0917-798-8910. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Dami pong umiepal kay Mary Jane Veloso na mga mambubutas. Binubutasan nila yung pong issue tungkol sa kaso ni Mary Jane Veloso sa bansang Indonesia. Si Mary Jane Veloso yung nahulihan ng droga sa airport. At ngayon po hinihintay kung siya ay mabibitay o kung hindi po mabibitay. Ginagawang issue ito, ano man ang mangyari po dyan mga kaibigan, tandaan ninyo, itagan nyo sa bato. Yan po'y issue
na gagamitin labang kay Presidente sa ayaw at sa gusto niya. Kasi walang makitang pagkakamali sa kanya, hindi makalusot yung mga drive, mga kaibigan, kaya hindi ho titigil yung mga yan eh. Yung mga Bilo-Beloso, ha? Mary Jane, napatunayan na, walang utang na loob din yung mga yan, di ba? Oo. Nung minsan nakarang administrasyon, tinulungan na sila lahat. Ang gusto pa masama yung gobyerno. Oo. Samantalang, nung bitbitin niya ho yung droga, hindi naman kasama gobyerno. Yan ang hirap sa atin parang dapat repasuhin natin yung tungkol sa deployment ng ating mga OFW. Meron tayong mga tuntunin dyan, may mga batas tayo dyan. Pero kung tungkol ho dito sa pagpapasya kay Mary Jane, hindi ba ngayon parang nag-issue ng panibagong statement si Indonesian President Widodo patungkol ho dun sa kanyang naunang sinabi na nagbigay ng go signal si Presidente Duterte na bitayin si Mary Jane Biloso. Ganun ang context, ang pagtingin nila sa context, kung hindi ka idiot, mga kaibigan, mag-iisip ka. Pwede ho bang gawin ni Presidente Duterte na siya magpapasya para pahintulutan niya? Bigyan niya ng go signal yung Indonesia. Ibig mo sabihin yung policy ng Indonesia nakabatay sa sasabihin ni Presidente Duterte. Go signal. Kasi go signal ang ginamit na word ano yun alam mo, may isip tayo meron tayong sari-sariling isip na ibinigay sa atin. Ngayon, kung idiot ka talaga, bibigyan mo ng masamang pakahulugan ang lahat ng bagay. Lahat ng sasabihin. Kaya merong panibagong statement yata si Widodo tungkol doon para ituwid yung nauna niyang sinabi. Unang-una, wala naman sinabing bitayin niyo si Mary Jane Biloso. Ngayon, ang sa atin po, mga kaibigan, yan batas Kung papaanong ang sino man bansa, maging ang Indonesia, walang hindi pwedeng makialam sa atin. In the same manner, hindi rin tayo pwedeng makialam sa kanila, sa kanilang mga batas. Dahil pag pinakialaman natin yon, nahulihan ng droga, issue pa rin yan labang kay Presidente Duterte. Bakit kasi hindi nadadala. Si Mary Jane Biloso, hindi naman pinakahuling drug mule Marami yan, Pagkatapos niya, marami pang sumunod. Hanggang ngayon nga, meron sa Hong Kong, di ba? Hindi tumitigil Bakit? Pera po yan Ngayon, itong mga mambabatas, kanya-kanyang paandar ngayon, si Recto, papel. si Lagman, sausawa na, mga kaibigan. Papilan na. Nag-aalaberde kay Biloso. Bakit? Kasi naguhugas sila ng kamay. Ang totoo niyan, kaya yung mga yan naitulak sa ganyang klase ng buhay, nasadlak sila dyan, dahil sa kagagawan din ng mga mambabatas yan ng mga walang yan politiko dito. Dahil sa ang iniisip lang, yung pansarili nilang kapakanan, nakaw dito, nakaw doon. Kung yung bang mga pork barrel na yan, na pinagsamantalahan ng mga mambabatas na andadaldal, lalo na si Lagman, akala mo, mas mukha pang kumakain ng tao ito kaysa kay President Duterte. Mga kaibigan ano ginawa ninyo? Para yung mga nasisilaw na yan sa mabilis na pagkita ng pera, ginagawa pa nila yan. Isipin mo, hindi naman si Biloso ang huli. Hanggang ngayon, merong mga sumunod pa, ang dami. Di ba kamakailan lang napabalita
iniimbestigahan nga paano nakalabas sa airport, Yun. Mm. paano lumagpas dito sa airport, na-check doon sa port of entry niya. Mga kaibigan, kung sa Hong Kong yun. Bakit si Binay, di ba natatandaan ninyo siya ang star ng, ng OFW? O may nagawa ba kayo doon sa China? Mm. Hindi ba pagdating niya rin, binitay din yung tao? Napadali pa nga eh. Hindi yun, binitay din Oo. So ano ibig niyo sabihin? Napakialaman niyo ba yung batas ng China? Hindi. Bakit po? Batas nila yun Ngayon, yung tungkol kay Veloso, very uncalled for kung ang presidente ng Pilipinas hihingi ng makikiusap na bigyan siya ng executive clemency. Bakit? Hindi pa nga tapos yung kaso niyan Pangalawa, may kampanya tayo laban sa droga. At yung kampanya laban sa droga, yun ang ginawang mensahe, pakiusap na mensahe ni Presidente Duterte sa ASEAN. Kung matandaan ninyo, hinihimok niya lahat yung mga bansa na seryosohin ang kampanya laban sa illegal na droga, mga kaibigan, di ba? O ngayon, nahuli sa droga itong kababayan natin. Sasabihin ng pamilya, hindi ho niya kasalanan yan Kilala ko ho yan Sabi nung kapatid na madaldal. Madaldal din yun Mahilig din sa publicity yun At saka itong mga ito, disusi. Pag nasusian nung nagpapanggap ng mga nagmamalasakit, Migrante. binibigyan ng yung bang hinihila nila na magkaroon ng maling paniwala. Na pag yung kapatid mo nabitay, kasalanan ng gobyerno. Hindi nila sinasabi, ito naman siyempre, wala tayo magagawa. Pamilya yan dito nga lahat ng mga napaparusahan dito sasabihin ng pamilya, walang kasalanan yan ganun yun mga kaibigan. Natural reaction yun na hindi mo matanggap yung katotohanan. Ang dapat na maging eye-opener dito sa kaso ni Mary Jane Veloso, itong katarantaduhan ng Department of Labor at saka ng POEA. Tayo po, mga kaibigan, matagal ding naging OFW. At simulat sa pool, nandyan na yung mga illegal recruiter kahit na ang gobyerno naglagay na ng lisensya para dun sa mga nais na yung magtrabaho sa ibang bansa diyan sa overseas program natin. Pero pag-aralan ninyo hanggang ngayon, ang daming biktima ng illegal recruiter kasi sinasabi nila ito daw si Mary Jane Veloso biktima ng human trafficking. Yung batas na human trafficking, isang malaking katarantaduhan din yan na inimbento. Katulad ng human rights violation. Kasi yung human rights violation, isang malaking kagaguhan yun Yan, inimbento yan para, para magamit nila sa mga fundraising. Yan ang talagang purpose niyan Bakit wala namang kabuluhan yan Ano ba sa batas natin? Sa batas natin, anong paglabag sa batas natin? Ang ika nga po walang katapat na parusa. Meron. Lahat naman yan merong katapat na parusa sa batas natin. Merong mga paglabag na may katumbas din na parusa. Ba't kailangan mo pa yung human rights violation? Na pagka binugbog doon mo dadalin. Kaya yung mga yan, nagpapagulo yan sa sistema ng ating mga batas katulad ng trafficking. Bakit Kasi ginagawa lang nilang cover up tuloy yan doon sa mga pagkukulang ng mga ahensya ng gobyerno. Halimbawa, yung human trafficking.
Eh, ba't kailangan mo pa yung batas na yun? Eh, may batas naman tayo tungkol sa babagsak din naman niya sa illegal recruitment. Ha? Oh, mga kaibigan, kaya tuloy yung pinalawak yung human trafficking, pati yung mga nightclub, eh lahat yan kinikikilan eh. Ginamit sa pangingikil ito human trafficking na to eh. Oh, eh pero kung recruitment at deployment ng OFW ang pag-uusapan po natin, in place ang batas dyan eh. Merong mga pinapananago talaga dyan eh. Halimbawa, lisensyado ka, ikaw ang nag-deploy sa isang OFW. Ngayon, na-discarril yung tao doon sa pinagpadalan mo. Mga kaibigan, merong mga kaso na pwede mong ipagharap laban sa mga nagpadala sa kanya. At meron ding katumbas na pananagutan yung mga nagpadala sa kanya. Ha? Eh bakit hindi po yun ang ginagamit nila? Kasi hindi rin gumagana yun. Bakit o? Eh nakapayola eh. Ayun. Yung mga opisyal ng POEA at saka ng Department of Labor sa mga recruiter. Ha? Eh alin ba ang illegal recruiter? Ba, huwag kayo magkakamali ng illegal recruiter eh, lisensyad, hindi lang yung lamang yung walang lisensya. Pati lisensyado pwedeng maging illegal recruiter. Kapag ka labag sa batas, yung ginawa niyang pamamaraan, lumabag doon sa tuntunin ng recruitment, pwede ring maging illegal recruiter yun. Eh, ang problema po ito mga punyetang yan dyan sa Department of Labor, nakasanayan na yung payola. Tumatanggap sila sa mga lisensyado at saka sa mga hindi lisensyado. Ang dapat nilang gawin, unahin, di ba, lipulin mo yung mga illegal na walang mga lisensya. Pero bakit magpunta ka sa Ermita? Napakaraming opisina dyan. Recruit ng recruit, wala naman mga lisensya. Alam ng otoridad dyan. Bakit? Eh, nakapayola eh. Oh, yung legal department ng POEA, Adjudication Board, mga kaibigan, nakapayola lahat yan. Kaya yung mga hindi lisensyado, nakapag-ooperate sila. Eh, samantalang dekada 70 pa, mga kaibigan, kampanya na tayo ng kampanya laban sa illegal recruiter at napakasimple namang sentido komon na bago ka mag-apply, kung gusto mo magtrabaho sa ibang bansa, unang-una mong hakbang na gagawin, beberipikahin mo kung lisensyado o hindi yung ina-applyan mo. Ba't hindi nila ginagawa yan? Yan na nakapagtataka Ang titigas ng ulo Mga republika ng walang kadala-dala itong mga taong ito Lagi na lang nababalita yun. Ngayon, ano ibig natin sabihin? Yung Department of Labor ang may malaking depekto. Kasi po, sinisisi mo yung illegal recruiter. Ano ginawa ninyo nung nagre-recruit yan? Hindi sana nakapag-recruit yan kung binantayan nyo yan. Ang mga polis, may authority naman yan. Yun ang sinasabi natin Nandyan ang NBI, may CIDG, pero walang nahuli. Bakit? May mga lagay po, parang illegal terminal. Yung illegal terminal, illegal talaga yun pero hinuhuli ba? Hindi mo hinuhuli. Di ba? Ang laking katarantaduhan dito sa Pilipinas talaga Ngayon, idadahilan nyo, biktima niya yan ng illegal recruiter. Teka muna. Wala ba kayong isip? Na simpleng bagay, ang unang-una na dapat hakbang na gawin ng isang nais magtrabaho sa ibang bansa, alamin mo muna kung lisensyado o hindi. Kahit lisensyado pa yan dapat ka pa rin mag-inquire sa
proper authorities. Halimbawa, POEA. Oh. Bakit? Kasi baka yan suspendido eh. Mm. O kaya dating may lisensya yan eh. Pero wala na pala. Wala na. O, ginamit pa rin yung recruitment sa pangangalap ng tao para makakuha ng pera sa mga luko-luko nag-a-apply. Ang titigas din ng ulo niyan eh. O, isipin mo yan. Ano ibig mo sabihin dahil dun sa hindi niya kasalanan? Nandun na tayo. Ba't mo dala? Mm. Ba't mo dala? Sa kanya nahuli. 2 kilo mahigit yun. Kung paiiralin mo talaga ang batas, ganun talaga ang batas. Kung sino may dala, yun ang mananagot. Mm. Hindi ba? Ikaw may dala ng droga. Mm. Alangan naman ang managot si Duterte. Yung hindi may Si dala. Duterte ba nagdala ng droga? Hindi naman eh. Mga kaibigan eh. Pero yan ang gagamiting issue. Bakit? Yan ang madaling Mm. ikuha ng simpatya eh. Lalo tanga, hindi nag-iisip. Di ba? Pinabayaan. Tapos, ang nanloloko sa kanila, itong dati ng mga manloloko. Tignan mo lang yung pahayagan ngayon, oh. Nag-oplang tokhang Mm. sa Ayala, Alabang. Ano nasa litrato? Bahay ni Ping Lacson sa Ayala, Alabang, isa sa mga natokhang tsaka bahay ni Ramos. Mga kaibigan. Speaking of Ayala, Alabang. Ano ba yung Ayala, Alabang? Nako. Hindi nakatira. Lahat ba tayo pwedeng tumira dyan? Mga multi. Yung bahay lang ni Lacson, nasa isang pahayagan, Mansion. hindi magnanakaw yan, ha? Galing. Kasi meron tayong due process. Huwag mo nga akusahan na magnanakaw sila. Si Erap, naku, hindi magnanakaw yan eh. Convicted pa nga eh. Ng plunder eh. Puro sila hindi magnanakaw. Si Dilima, wala raw siyang kasalanan. Puro mga walang kasalanan. Mga kaibigan, Titino no? palagay ko, panahon na para magpalit na tayo ng mga santo sa simbahan. Kasi, mas nakatitiyak tayo na ito pwede mong gawing mga santo. Yung mga santo kasi ron, hindi natin alam kung sino-sino yun eh. Oo, hindi natin. Ang daming hindi natin kilalang mga santo ron eh. Basta ginawa nilang santo. May mga kwento na hindi naman natin alam kung totoo yung kwento. Ito, kitang-kita mo na eh. Ang laki ng bahay sa Ayala, Alabang. Hindi ito magnanakaw. Ano ito? Santo ito. Santo. May milagro. Mga banal ito. Mga milagro ding mga ginawa yan. Di ba? Magic. Yan po mga kaibigan. Ang gaganda ng bahay ninyo, mga mansion. Nako. Hindi nga sila magnanakaw. Kasi kung magnanakaw yan, kailangan patunayan mo under the due process of law. Mga kaibigan. Dapat patunayan mo muna. Kung ang tanong kaya natin, kayo kaya magpatunay, paano nyo naipundar yan? Yun. Di ba? Kayo magpaliwanag. Yan po ganyan dito sa bansa natin. Ito naman kay Mary Jane Veloso, bitahin man at sa hindi yan. Tandaan ninyo yan, ha? Isyong gagamitin nila yan kay Presidente Duterte, pilit nilang bibigyan ka ng kasalanan dyan. Ha? Ang kailangan lamang naman gawin ni Presidente Duterte, talaga wag siya makialam. Oo. Paano kung pakialaman mo yun at sabihin sa'yo nung iba di palayain nyo na rin yung mga drug lord namin nakakulong dyan. Ayun na. Ha? Tayo ba papayag? Kita niyo ninyo? Ha? May tawag tayo sa telepono. Mga kaibigan, mula po kay Ginoong Bert Reyes. Magandang umaga po. Hello. Hello? Ganda umaga po. Wala. Hello, magandang umaga po. Pakibaba mo nga yung telepono ron sa loob. Ayan, okay. Magandang umaga, Mr. Reyes. Wala. Iniiwan niya yung telepono niya. Nakahang. Sabi mo muna. Ngayon, yung tungkol sa kaso ni Mary Jane Veloso, meron tayong kasabihan
na hindi mo pwedeng basta ikakatwiran sa batas na hindi ko anya alam. Ha? Mahirap po yun. Bakit o? Kasi sa batas o, sinasabi na ignorance of the law Mm. excuses no one. Mm. Alam mo at hindi yung batas, pagka nilabag mo, kahit di mo siya alam na may batas na ganun, aba, mananagot ka. Kasi kung wala tayong ganung klase ng batas na ignorance of the law excuses no one, pwedeng ikatwiran ng tao na pag hinuli siya sa kasong pagnanakaw, hindi ko alam may batas pala, bawal magnakaw. Saka lahat ng medala, yun na Lahat ng bawal, pwede mo nang sabihin, Oo. hindi ko alam na may batas na ganun. Kaya hindi tinatanggap. Kaya po, yung batas yan eh. Mm. Ngayon, malupit ang batas kasi nakasalang siya sa bitayan, Mm. nakalinya siya ron, nabibitayin, idinefer lang, Mm. pansamantala lang pinipigil yon dahil nandoon na nga ang pagkakataong binibigay ng Indonesia. Sila nagpasya eh. Mm. Sige, hintayin namin yung resulta nung paglilitis nyo laban dun sa illegal recruiter na sinasabi nyo, yung responsible sa deployment nitong si Mary Jane. Di ba, nandun yun sa Nueva Ecija, nililitis siya ron. Hindi pa ba malaking konsiderasyon yun? Oo, yun lang. Kasi dun, ewan ko kung dun isasalalay ng bansang Indonesia, ng hukuman sa kanila, kung itutuloy nila pagbitay kay Veloso o hindi. Palagay ko naman doon, tinitignan nila. Ano ha? Ngayon, halimbawa, na-acquit itong dalawa. Ibig sabihin, tuloy ang bitay. Tuloy. Kung gano'n ha? Halimbawa naman, na-convict itong dalawa. Mga kaibigan, ano kasalanan nila? Sila ba nagbigay ng droga? Mm. Illegal recruitment. Recruitment ang kaso sa kanila, human trafficking eh. Oo. Mga kaibigan, hindi naman yung pagdadala ng droga dahil may ibang party, di ba? Mm. Na involved doon sa pagpasa ng droga eh. Ngayon, pagka bumagsak yan sa conviction ng illegal recruitment o human trafficking, abay ibig sabihin, pumalpak ang Department of Lagay and Extortion. Bakit? Abay hindi nyo naparusahan? Ha? Hindi, walaan niyang lisensya eh. Abay di lalo dapat maparusahan. Di ba? Bakit isasalalay lang natin yung pag-usig sa kanila sa batas dahil kay Mary Jane Veloso? Paano kung iba yung biktima? Wala na siyang katarungan. Hindi ba? Mm. Sa illegal recruiter. Nagkataon, Mary Jane Veloso lang ito. At nagkaroon ng simpatsya ng publiko. Nasa linya si Attorney Boy Rodriguez. Sa line 1. Magandang umaga po. Good morning, Percy. Opo. Konting komentaryong legal, hindi naman sa pagmamagaling, Opo. tungkol sa Mary Jane Veloso case. Opo. Nagiging mabigat ang issue dahil maraming sumasawsaw para lumaki at masira si Presidente Duterte. Opo. Sinamantala nila na issue ito sa summit na akala nila maibubuyo nila ang presidente para mapahiya, para hikayatin o magmakaawa kay President Widodo na palayain na, patawarin na. Opo. Ngayon, siyempre naman ang isipan ni Presidente sa simula, sinabi niyang hindi siya pwedeng makialam dahil laban siya diyan sa kaso ni Mary Jane Veloso. Opo. Magiging incompatible ang kanyang aksyon, ano? Ngayon, ang iniisip ko, huwag nang isipin ni Presidente Duterte masyado na diversionary tactics eh. Oho. Nawawala sa hulog, napapabayaan yung ibang magagandang issue. Tsaka hindi ka naman titigilan yan. Lahat ng issue gagawin niya para maging mitsa, Oho. pakihimpas sa puso si Presidente, di palakpakan ng Oho. ilaw. Ang akin, bilang abogado, total, ang nagbigay ng konting palugit ang Indonesia,
sa pakiusap ng Noynoy administration na ang may kasalanan itong trafficker. Oho. Sila kanila o tsaka yung babae. Seryo. Ngayon, inaantay resulta. Ang hirap Ang pronouncement dyan sa takbo ng kaso, iba yung lawyer na humahawak na depensa. Oho. Hindi naman maintindihan sa prosecution kung umaandar ng mahusay ang pag-uusig. Oho. Wala namang pronouncement ang Supreme Court o yung sangay ng hudikatura. Opo. Total, yan namang yan namang prosecutorial hawak ng Department of Justice at sangay ng executive, ibigay na lang kay Secretary Aguirre Oho. ang lahat ng bagay para liwanagin. Issue. Nagbigay ang Indonesia para kung malaman talagang biktima ng human trafficking, wala siyang kinalaman sa bitbit niya, parusahan, pati ngayon sinasabi mo lisensya, lahat ng pwedeng ikaso, hamunang makulong ng habang buhay dahil wala tayong bitay. Opo. Pagkatapos, humingi ngayon ng clemency na nagkamali pala. Opo. Kung hindi maluwag, pansamantala, iwanan na muna doon sa mga may kinalaman. Oho. Diskusyon ni Presidente Duterte yung importante. Wala yan Opo. Lalo tuloy nagiging isyong malaki. May mga parali-rali pa. Oho. Thank you. Salamat po, Attorney. Thank you. Ayun una, yung kasong yan, dinatnan na ni Presidente Duterte. Pero sa kanya ipapasa yung kasalanan. May hatol na. Yan ang taktikang pusit niya mga yan Ang totoo niyan, totoo yung sinasabi ni Attorney Rodriguez, hindi ka titigilan yan Lahat ng titignan sa inyan, yung pwede nilang ibanat sa'yo. Ano yan, mga fault finder yan Ang tawag doon, fault finder. Kasi, hindi sila makakita ng, hindi makapasok yung mga drive nila. Kaya hindi titigil yan dahil bumabalik sa kanila Napapahiya sila. Mga kaibigan, so, agitate siya ng pagkapahiya sa sarili nila. Di ba? Hindi nila maakusahan ng corruption. Wala silang maiakusa Walang isyong mabigat kay Duterte. Tama yung suggestion ni Attorney Rodriguez. Total, nasagot mo na yan Bakit papansinin mo pa yan? Pabayaan mo sila magugulong sa karsada hanggang gusto nila. Di ba? Exhibition. Tapusin natin yan kung sino may kapangyarihan tumapos niyan. Wala naman sa kamay natin. Kung patawarin yan, salamat. Kung hindi, wala tayong magagawa. Sorry na lang. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang mensahe. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Be a doll and get your mother a large 4 cheese from Tony's. There's no money in here. You pay for it then. I know you're making money. Let's do this. What do you say you and I move to California? Would you like that? Okay. It's a promise then. Good news. I got another job. This guy's got at least $300K. Is he blind? That's kind of messed up to have a blind guy, isn't it? Just because he's blind don't mean he's the same, bro. It's gonna be a piece of cake. Story goes, some girl, I know this guy's daughter. Daughter dies, and this rich-ass family pays him off. Guy is an Army vet loner. Are we good? He's out. He's a sleeping beauty. Guys, the money's in the house. It's probably in there. Why'd you bring a gun? Who's there? Okay, man, just chill, all right? Stay right there. Test me.
me. I messed up real bad. Now you see what I see. We're looking for some men to help us fight an army. How many you got so far? I've always wanted to blow something up. Let's do it. Pick it up! This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5. Kasama si... Ito po tayo mga kaibigan sa mga nakikinig sa atin sa DCRJ, Radyo Bandido at sa mga nanonood sa atin sa A-Tri TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At yung mga sumusubaybay din sa atin sa live streaming, mga kaibigan, ay binabati po natin. Ha? Ngayon, ito, ang dapat, maging yung totohanan na, kasi sabi nga sa inyo, nasira na yung rule of law, pumasok pa yung human rights, ang tawag doon, yung human trafficking. Oo, human trafficking. Parang human rights violation yan, na pampagulo yan, mga kaibigan. Pinagkakapirahan lang yan. Ngayon, etong halimbawa, yung nagpapadala ng mga overseas sa Pilipinos sa abroad, wala naman mga lisensya. Ba't hindi inuhuli? Ba't hindi isara ng Office of the Mayor kung saan yung lugar na yon? Immediately dapat umiikot ang mga tao May inspector yan. Lalo yung POEA. Alam ng POEA yan kasi nag-i-engage sa ganyan, imposibleng hindi makarating sa kanilang kaalaman na may ganyan. Ang totoo niya, kakilala nila yan Yan ang totoo niyan Mga kaibigan, pero hindi nila inuli dahil may mga naglalagay sa kanila. Common sense Sa isang lugar, kung ako mayor, mayor ako na isang bayan o na isang lungsod, may mga inspector tayo, di ba? Sa permit, sa Office of the Permit, yan. Ngayon, walang gagawin niya kundi mag-inspeksyon Titignan, ba't may recruitment? Lisensyado ba kayo? May permit ba kayo? Kasi kung hindi lisensyado ng POEA, ba't ka mag-i-issue ng business permit? Yun. Kaya pati laboratory ng droga na bibigyan ng business permit dyan sa Maynila Dahil walang mga ginagawa, mga hayop na yan, di ba? Ibahin lang ang pangalan, Ngayon, hindi na ho natin kasalanan kung may mangyaring, wag naman sana mabitay yung si Mary Jane, hindi na natin kasalanan yun. Sa China, ang daming binibitay ng mga Pilipino dyan Hindi naman ganyan na reaksyon nyo, mga punyeta kayo Di ba? Sana kung ang naging huling kaso na nga, ito si Mary Jane. Hindi, ang dami sumunod Dami na yan. Mayat-maya yan nakasisiguro ka ba na yung iba kaya lang hindi napapabalita, hindi sila nahuli. Nakalusot sila, siguro, mga kaibigan, di ba? Nasa linya naman natin mula po sa New Jersey, si Bal. Magandang umaga, Bal. Hello, Bal. Bal ng New Jersey, magandang umaga.
Ayan na. Ayan, oh. No, Bal? Hello? Hello? Hello, Bal, oh. Hello. Yan. Maliwanag ba ako dyan? Maliwanag kayo rito. Oh, maliwanag. Pakipatay mo yung volume mo dahil May echo. magano tayo, replay. Hindi, pakipatay mo yung monitor mo, yung volume ng monitor mo. Hello. Pakipatay mo. Hello? O yan. Oh, Ayan, mahina na. oh Bal, okay. Ayos na? Oh, yan, maliwanag. Yeah. Okay, so yung isa lang ang nakikita ko rito, yung presidente natin, kahit pumunta sa ibang bansa yan, may mga batas ang bawat bansa eh. Mhm. Hindi mo pwedeng pakialaman yung batas nila dahil presidente ka ng ibang bansa, pakikialaman mo yung batas nila. Tama. Sovereignty ng bansa ng Indonesia yon. Oo. Ang nakikita ko ngayon dyan, at ang makikita rin ng ibang ni Duterte ngayon, eto. Yan, nakita nyo ngayon, binitay ang kababayan natin. Bakit kamo? Dahil sa bansang Indonesia, may death penalty. Sa China, may death penalty. Singapore, may death penalty. Ang Pilipinas, wala kahit anong klase, kahit anong penalty, wala tayo. Kaya ang ginagawa ngayon ng mga drug lords sa ibang bansa, especially sa China, sa Pilipinas nag-harbor dahil dito maluwag. Oho. Yun ang isang malaking pamukha sa atin yan na panahon na para makita natin yung kapitbahay natin mga bansa. Ewan ka sa Japan kung meron silang ganon. Ay, hindi, pero mabigat din doon eh. Lalo si Paul McCartney, natatandaan ninyo, kinulong sa Japan. Marijuana lang yun, ha? Pumunta sila doon. Di ba si Paul McCartney, ang tagal na kulong doon. Binigyan din siya ng pero kinulong siya. Pinakita ng Hapon na talagang walang sinisi. Prime Minister nga doon, kinukulong eh. Si Tanaka, di ba? Tandaan ninyo? Yeah. Oh. So, ang mga kapitbahay nating bansa, mayroong penalty, extreme na, death penalty. Then, pag may nahuli mga drug lords dyan na pumasok, naka-aircon pa, sila pa may escort ng mga pulis. Nakita naman niya sa panahon ni Dilima, di ba? Dito? Correct. Kaya yun ang nakita ni Duterte na, okay, re-respect ko yung batas nyo. Ngayon, sa batas namin, kaya ko ipinapanukala ngayon, death penalty rin. Dahil dito, napakaluwag sa bansa natin, hinaharbor pa yung mga kriminal dyan. Ang dami na pugante rito. Ang daming puganting dayuhan dito. Paano? Naglalagay sa immigration. Correct. Di ba? Yun ang, kaya treated well pa sila sa bansa natin. Kaya gusto nila dito yung mga kriminal Gusto dito niya yung mga dayuhang kriminal. Kaya dyan sila naglulungga, dyan nila pinapalawak yung kanilang basurang negosyo. Apektado tayong lahat. Dahil yung mga Chinese drug lords sa China, di ba? Nababalitaan nyo ba na meron pang nahuhuli ron? Wala na Bakit? Nandito Nandito sila At doon sa China, death penalty rin ng drugs. Sa kanila. Drug-related death penalty ron. Walang ron, walang compassion doon. Kaya nga dapat makita ng kababayan natin yan na lalo yung mga nag-iingay dyan na humaharang sa death penalty. Kailan pa natin kailan pa mapapairal at marirestore ang rule of law dito sa ating bansa kung ganyan tayo lagi? Meron mga nanloloko sa inyo na kumikita rin yan yung mga migrante, mga kung ano-ano na yan. Yung puro kalungkutan ang sasabihin doon sa tao, pagka nabitayan yan, sisisihin nyo dyan talaga, gobyerno natin, walang niya kasi gobyerno. Yan, gagatungan ng ganon, di ba? Nang wala naman pinagbabasihan batas. Samantalang nagkaroon ng Davao bombing, hindi naglabasan niya mga yan. Hindi naglabasan niya si Edson. Hanap buhay nila yan yung mang-urot ng tao. Kaya tama yung nilalandas ng gobyerno natin ngayon. Ganun lang, Percy, tsaka saludo ako sa inyo talagang yung programa natin. Inaako ko na rin programa ko yan kasi isa tayong tinatahak Siyempre, programa ng bayan ito Sa Percy, lumalawak yung tagapakinig mo. Kaya tama yung sa pantaha ko noon. Nakikinig si Duterte sa iyo. Kung ako lang babae, alam mo ba, Bal, dahil ito'y programa ng bayan, kung ako'y babae, prostitute na ako
Hindi, biro lang ha. Bal. Natatawa lang kita. Val, kumusta laban ni Trump at saka ni Clinton? Nako, Sopa. dito parang nag-init na naman si Trump kasi sumakay si Clinton doon sa doon sa issue kay Obama eh. Ayun. Hindi, tsaka ano? At saka napabalitang meron siya sakit, ano? Oo. Ano ba ibig sabihin? Naging collapse, no? Ano naging perception ng publiko ron? Yung ba nakatulong kay Clinton nakasama? Ang alin? Yung may sakit daw na ako, na pneumonia. Sakit ng mga matatanda yan. Pinakita nung isang araw nga sa TV rito, nag-collapse siya nung isang afternoon ng speech. Sa ngayon, hindi nakaka-effect sa kanya yon. Ang naka-effect sa kanya, maigit sa mga Pilipino rito, yung pagbigay niya ng comment sa Obama kay Duterte. Nagbigay ng sabi ko na nga eh. Maraming nag-side kay Trump on that issue. Ay, sinabi ko rin dito, sabi ko nung immediately, sabi ko, baka makasama sa kanya yan. Baka iboto niya si Trump na ng mga Pilipino, di ba? Maraming nag-react ng mga Pilipino doon. Mabuti naman at ang mga Pilipino natin pala dyan, hindi ka mukha ng minsan naiisip ko na pag kumunan dyan makakanuna lang. Hindi naman ibig sabihin pagka hindi ka naging kasang-ayon, labang ka na sa kanila, di ba? Ibig ko sabihin, mga makabayan pa rin pala mga tao dyan, ano? Pagka involved na yung interest nating mga Pilipino. Nung isang gabi tinalakay mo tungkol sa Amerikano at sa di ba? Tama yung sinabi. Kahit ako nasa US, dito nung napunta ako, dito ko napag-alaman na tayo mga Pilipino, huwag tayong sumalo dito sa mga kano. Kasi ako dito ko nalaman na marami ring para ka rin nasa Pilipinas kung nandito ka. Marami ring mga dungo, marami ring mga walang alam. Hindi ko nag-i-English may alam. Marami ring walang alam. At saka marami nga Pilipinong nag-excel dito eh. Sabihin mo sa akin, Bal, kung totoo sinasabi ko kasi nanggaling na rin ako diyan. Napansin ko iba ang treatment ng mga kano sa mga Vietnamese kaysa sa mga Pilipino, para bang mas special sila kumpara sa mga Pilipino Mas privileged sila Hindi ko pa na-encounter yan, pero dito nakita ko mas maganda ang mga pagdating sa commercial, mas maganda ang mga restaurant ng mga Vietnamese kumpara sa Pilipino. Paano nga kasi nagbabangon puro yung Amerikano para hindi mahalata na nasaktan sila sa masakit sa kanila yung natalo sila sa gera sa Vietnam Hindi ba? Ay, sa Vietnam. Ibig ko sabihin, malaking pagka ang tao naninindigan para sa bayan niya, kahit saan ka magpunta, maging dun sa bansa na tinalo mo o tumalo sa iyo, magiging mataas ang pagtingin sa iyo. Kaysa yung sunod ka ng sunod, wala ka naman napapala. Kita mo nung nakasiguro mga hindi ko alam kung mga year 2000 yun Meron ding encounter yung presidente ng Prime Minister yata ng Malaysia na sinalungat din niya yung isang policy ng Amerikano. Merong na gano'n. Nakita ko nga yun sa Facebook yung itim. Yung isang yung Malaysian president. Malaysian pala. Umalis kayo rito. Wala kaming pakialam sa mga hindi namin kayo kailangan dito. At hindi naman nangangahulugan na pagka wala sila rito, putol na relasyon. Hindi naman gano'n Hindi naman gano'n. Ang pinuputol natin yung pakikialam. Ang ibig sabihin nun, kailangan marunong kang marunong kasi meron kang sovereignty. At kailangan mong ipakita yun. Hindi pwedeng nakatago yun. Dahil hindi ka nila igagalang Yun kaya ako binabanggit yung mga Vietnamese, mas privileged sila compared sa mga Pilipino. Diyan sa Amerika, nakita ko paano may respeto sa kanila. Dahil hindi sila nabibili. Yun ang susi kung ba't tinalo nila yung Amerikano sa dami ng gerang pinasukan nila, ito pang Vietnam na walang technology, gubat, napakaliit, ang lilit na tao, ito pa ang tumalo sa kanila. Parang istorya ni David sa Goliath Nandun ang sikreto. Manalo ka sa gera,
ang importante diyan yung nasyonalismo at katapatan ng tao, pagmamahal mo sa sarili mong bansa. Nakita mo ang Hapon, ganun din, natalo rin yan, ha? Natalo naman ang Hapon. Pero nakita mo ang pagbangon ng Hapon. Bakit? Nagkakaisa eh. Nationalist lahat eh. Di ba? Total, Yun ang armas total nila. pinanggit mo yung Hapon, ano? Oh. Ang Hapon talaga nationalistic yan. Yung business namin, hindi kami makapasok dyan eh. Ang Hapon, nationalistic yan, pero pagdating sa openness, hindi nila sasabihin sa yung hindi ka nila gusto o ayaw nila sa iyo. Tama. Ngayon nakita nila kay Duterte, hindi niya gusto ang sinabi niya in public. Oh. Frankly, sinabi niya. So doon sila humanga kay Duterte. Oh. Nag-stand up siya, nagsalita siya in public. We don't itong stand ko, itong tayo namin kahit maliit kaming bansa, itong stand namin. Isipin mo yun, tinalo ni Duterte si Voltes 5. Sa paghanga ng Hapon. Di ba? Yun lang hindi kayang gawin ng Hapon kasi ang Hapon masyadong polite yan. Yun ang sinasabi ko. Di ba? Polite ang Hapon. Tama. Okay, hindi Percy, ka- Okay, salamat, Bal. Salamat sa inyo. Okay. Peter, tsaka Percy. Good night. Okay. Magpapatuloy tayo. Yun po si Bal ng New Jersey. USA po yun. Hindi po dito yun sa tabi-tabi, ha. Malayo-layo yun. Yung tawag na yun sa atin. Alam mo, si Widodo, speaking of Widodo, alam niyo ba na si Widodo muntik na makapag-asawa ng Pilipina? Sino? Muntik nang mapangasawa ho niyan, beauty queen, ha? Kaya lang hindi ho natuloy yung kuha na yun, sana mapapangasawa niyang beauty queen natin. Kasi natakot yung beauty queen nung ma-realize niya. Alam niyo kung sino ito? Si Shamsi Supsup, yung pong naging beauty queen, Miss Universe. Sumali rin yan eh. Ngayon, ito si Shamsi Supsup, inirereto siya dyan na mapangasawa sana si Widodo. Pero nung ma-realize niya na pag naging mag-asawa sila, natakot siya. Meron siyang kinatakutan. Ano? Yung magiging pangalan niya na Shamsi, pag naging asawa niya si Widodo, siyempre magiging pangalan ni Shamsi Shamsi Supsup Widodo. Papangit nga naman. Medyo magiging mahala yan. Sama, ang pangalan niya. Kailangan kasi yung mga Miss Universe, ginagalang yan eh. Alam mo naman yan eh. Ang pangit nga naman pakinggan kung Shamsi, middle name niya na yung Supsup, at ang apelyido niya ay Widodo pa. Di ba? Shamsi Supsup Widodo. Ba, di nga naman maganda. Ngayon ko lang naisip yung tamang tawag kay Presidente Duterte. Yung kakaiba siya. Unusual, di ba? Na tao. Hindi siya pangkaraniwan tao. Ano pala yun? Unorthodox. Yan ang tawag sa kanya. Dapat. Unorthodox. Yun yung exact word eh. Ha? Ngayon ang sabi nga sa batas, dyan sa kaso ni, bago natin iwan, ito pala, nakalimutan natin, banggitin itong nabasa ko ngayon sa isang payaga, sa Inquirer. Isa pang Pilipino ito, matindi ito Ito magaling na manunulat, author ng mga libro na ginagamit ang libro na kanyang mga isinulat, yung mga aklat na isinulat niya, ginagamit sa mga university sa Amerika. Isipin ninyo yan, ito si Carlos Bulosan. Lolo nila kwan ito nila Fred Gabot at saka ni Sammy Gabot. Lolo nila yan. Ito hindi pala nabibigyan ng masyadong ng pagkilala dito sa atin. Marami tayong magagaling na ika nga po kinakalimutan Iba-iba ang inaatupag yata ng mga National Historical Commission,
yung mga NCCA na yan, yung pagkakapirahan na ibebenta ni ERAP, mga kaibigan. Pero sa mga ganito po, hindi sila interesado. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan. Mga kaibigan, tayo po ay pansamantalang muling magpapaalam. Babalik po kami bukas. Ito po si Peter Talastas. Ito po naman si Percy Lapid. Ang tabayanan po susunod agad ang programang Kasanggamo ang Langit ni Ginoong Ray Langit. Maraming salamat at magandang yumaga! Edsel Lagyan! Nang aapit ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo